Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Umpisa na po natin. Ako ay mabuti ang kalagayan. Yung ako ay, English nyo lang po bilang I am. Tapos yung mabuti ang kalagayan, in good condition. I am in good condition. Ako ay mabuti ang kalagayan. Okay po? Sumunod, ikaw ay naghahabol sa oras. You are in a hurry. Okay? Sumunod, subukan natin itong tayo bilang we. Tayo ay nasa crisis. We are in a crisis. Okay? Pero kung gusto nyong gamitin ay kami, pwede pa rin po. Pero i-English nyo po yan bilang we. Kami ay nasa crisis. We are in a crisis. Okay po? Sumunod, sila ay nasa pariwara. They are in a mess. Sumunod, subukan po natin itong siya ay lalaki, so ang gagamitin ko ay he. Pero kung gusto niyo babae, she po ang gamitin nyo. Subukan po natin ay lalaki po yung siya. So he ang gagamitin ko. Siya ay hindi alam ang gagawin. He is in a dilemma. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin yung siya tapos babae naman. So she ang gagamitin natin. Siya ay may depression. She is in a depression. Okay po? Sumunod, subukan naman po natin ay particular na pangalan. Si Ben ay mabuti ang timpla o maganda ang timpla. Ben is in a good mood. Okay po? Subukan naman natin itong hindi mabuti ang timpla o hindi maganda ang timpla. Ako ay hindi mabuti ang timpla o kaya hindi maganda ang timpla. Kapag in English po yan, I am in a bad mood. Okay po? Ngayon, subukan na uli natin itong ikaw ay. Tapos ipapartner naman po natin dito sa natataranta. Ikaw ay natataranta. You are in a panic. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong tayo ay. Tayo ay nasa panganib. We are in danger. Okay po? O kaya, kami ay nasa panganib. We are in danger. Okay? Sumunod, sila ay naghahabol. Sila ay naghahabol sa oras. They are in a rush. Okay po? Sila ay naghahabol sa oras. They are in a rush. Sumunod, subukan natin itong siya, tapos ang gamitin natin naman ay babae. Siya ay nasa gipit na sitwasyon. She is in a tight spot. Okay po? Sumunod, si Ben uli. Balik tayo kay Ben. Si Ben ay basa ng pawis. Ben is in a sweat. Okay po? Sumunod, itong pinanghihinaan ng loob o kaya matamlay. Subukan natin ay itong lalaki. Siya ay pinanghihinaan ng loob o kaya siya ay matamlay. He is in a law. Okay po? So, ang tinuturo po sa inyo dito ay ang paggamit nitong preposition in. Kung mapapansin nyo, lahat po ng mga salita dito ay may in. Di ba po ba? Tapos, ang kasunod niya po ay yung kondisyon noong tao. Okay? So, ito po yung itinuturo ko yung in. Ano bang mga salita ang pwede nating ipareha sa in? So, pwedeng pareha po itong good condition, itong a hurry, a crisis, a mess, a dilemma, a depression, at iba pa. Yung nakikita nyo dito. Okay? At saka tatandaan nyo po, ha? Itong iba po kasi walang a. Katulad dito, in danger. Diba? So, yan yung mga tatandaan nyo. Baka kasi gawin nyo ay in a danger. Mali na po kayo.
Kaya ito po ay ginagawa ko ngayon para perfect po ang pag-English nyo. At saka masanay kayo sa paggamit ng preposition in. Okay? At malaman nyo kung ano yung mga salita na maaari nyong mabuo o maaari nyong magawang mensahe kapag gumamit po kayo ng preposition in. Okay? Yan po ay tinuturo ko sa inyo ngayon. At gusto kong malaman nyo, pag gumamit ako ng M para sa I, itong R para sa you, sa we, sa they, itong is para sa he o she, o kaya itong is para sa particular na pangalan katulad ng kay Ben, ang ibig lang sabihin niyan, pag gumamit ka ng M, R, is, ay pang ngayon na impormasyon ang ibinibigay nyo, hindi pang noon. Pag sinabi kong ako ay mabuti ang kalagayan, pag in-English ko yan, kapag in-English ko yan bilang I am in good condition, ibig sabihin, ako ay mabuti ang kalagayan ngayon, hindi noon. Okay? So, tatandaan nyo rin itong mga linking verbs natin. Itong am, are, is. Yan. Tandaan nyo na. Okay? At tandaan nyo rin po yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Yung subject muna o yung pinag-usapan, katulad po nitong I bilang ako, you bilang ikaw, we bilang tayo kami, they bilang sila, he o she bilang siya, o kaya si Ben. Okay? Ang isusunod po dyan ay linking verb. Okay? At meron po silang tamang kaparehang linking verb. Ang I, ang kapareha ay am. Yung you ay are. Yung we are, yung they are. Pagdating sa he, she is dapat. Pagdating sa pangalan na partikular na isa lang ang bilang is dapat. Pero kung Mario and Luigi, dapat are. Kasi po ang are ay pangdalawahang pangalan na partikular o higit pa. Yan ang mga tatandaan nyo. Okay? So, subject, tapos isusunod nyo yung linking verb, tapos pwedeng ang isunod nyo sa linking verb ay preposition. Tapos sumunod ay yung noun. Ang noun po dito ay itong condition, hurry, crisis, mess, dilemma, depression, itong mood, panic, danger, rush, spot, sweat, low. Itong nakikita nyong A o kaya itong A good, mga modifiers lang po yan ng noun. Ibig sabihin ng modifiers ay taga-bigay ng dagdag ideya dun sa noun natin. Okay? So sana makikitandaan po yung mga sinasabi ko sa inyo kasi lahat po ay importante at lahat po ay gamit na gamit. At ang maganda pa po dito ay madali nyo na pong may English kung anong nasa isip nyo. Lalong-lalo na kapag gusto nyo sabihin ay sila ay nasa mabuting kalagayan. They are in good condition. Ganun po. So napakadali na dahil sa aralin natin ito. Okay, so mag-aral ng maigi at maraming salamat po sa mga nakasubscribe sa ating channel para tulungan ng ating page, okay, na ma-maintain. Okay, kasi busy rin po ako at ito po ay hindi ko po talaga ito yung main na tinatrabaho. Okay, so kaya ako yung nagtsatsaga rin po dito kasi syempre may mga subscribers po tayo dito na naghihintay. Okay po? At maraming salamat po doon sa mga nag-share. Okay, para makita rin naman po ito ng iba, itong ating aralin. Okay? Maraming salamat po.